Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 16 May 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 43. Ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. Isaiah chapter 43 verse 1. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Verse 3, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas, ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Verse 3, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas, ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Verse 4, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita, kaya't pararangalan kita. Verse 5, huwag ka matakot sapagkat ako'y kasama mo, titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Verse 6, sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain, sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Saksi ni Yahweh ang Israel. Verse 8, sinabi ni Yahweh, paharapin ninyo sa akin ang aking bayan. Sila'y may mga mata ngunit hindi nakakakita, may mga tainga ngunit hindi nakakarinig. Verse 9, tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis, sino sa kanilang Diyos ang makakahula sa mangyayari, sino sa kanila ang nakahula sa nangyari ngayon. Bayaan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi at patunayan sila ay tama. Verse 10, bayang Israel, ikaw ang saksi ko, pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala ring papalit. Verse 11, ulitin ko yung verse 10 guys. Isaiah chapter 43 verse 10. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko, pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala ring papalit. Ako ay si Yahweh, wala nang iba pa, walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Verse 12, noong una pa man, ako'y nagpahayag na ako ang nagligtas sa iyo at ang nagbalita ng lahat ng ito. Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang Diyos, kayo ang mga saksi ko. Verse 13, ako ang Diyos at mananatili akong Diyos, magpakailanman, walang makakatakas sa aking kapangyarihan at walang makakahadlang sa aking ginagawa. Paglaya mula sa Babylonia. Verse 14, sinabi pa ni Yahweh ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel, magpapadala ako ng hukbo laban sa Babylonia, alang-alang sa iyo, gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lungsod at mauwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga taga roon. Verse 15, ako si Yahweh ang iyong Diyos na banal, ang hari ng Israel na iyo'y lumalang. Isaiah chapter 43 verse 16, iyan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsadang tawiran. Verse 17, siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo, nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga karwahe winasak. Sila'y nabuwal at hindi na nakabangon, parang isang ilaw na namatay ang dingas. Isaiah chapter 43 verse 18, ito ang sabi niya, Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Verse 19, masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng desyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Verse 20, pararangalan ako, maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich sapagkat
nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Verse 21, nilalang ko sila upang maging aking bayan upang ako'y kanilang laging papurihan. Ang kasalanan ng Israel, verse 22, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin at ayaw mo na akong sambahin. Verse 23, hindi ka na nagdadala na mga tupang sinusunog bilang handog, hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain. Hindi kita pinilit na maghandog sa akin o pinahirapan man sa pagsusunog ng insinso. Verse 24, hindi mo ako ibinili ng mabangong insinso o kaya hinandugan man lang ng taba ng hayop, sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan. Pinahirapan mo ako sa iyong kasamaan. Verse 25, gayon ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan, hindi ko na alalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Isaiah chapter 43 verse 26, magharap tayo sa hukuman, patunayan mong ikaw ay may katuwiran. Verse 27, nagkasala sa akin ang kauna-unahan mong ninuno, gayon din ang iyong mga pinuno. Verse 28, Isaiah chapter 43 verse 28, ang aking santuaryo ay nilapastangan ng iyong mga pinuno, kaya pinabayaan kong mawasak ang Israel at mapahiya ang aking bayan. Hanggang dyan na lang guys. Bye everyone. God bless.